Nag-crave kami sa sinigang kaya tara magluto tayo ng sinigang na salmon. Medyo mainit nga nung araw na to dito sa UK. Kaya ang Mother Earth, ayan, naka-backless. Ilang weeks na lang kasi magtataglamig na naman dito sa UK. Kaya suotin na natin lahat ng pang-summer na damit. Anyway, kahit mainit nga, nag-crave kami ng sinigang. Kailangan na din kasi naming lutuin itong salmon. Dito na ako sa garden nagluto para naman hindi mangasimang bahay. Saka para maamoy na din ng mga kapitbahay ang asim ng sinigang. Iniwa ko na muna dito yung mga ingredients para diretso na sa pagluto. Sa gulay naman, pak choy lang tsaka okra yung meron kami dito. Frozen pa nga yung aming okra. Medyo may butas-butas nga din pala yung pak choy. So, inalis ko na muna. Tinek ko din mabuti kasi baka meron mga uod. Kasi di ba kapag may butas-butas, possible na meron. Pero wala naman, siguro ganito lang talaga siya. Kinuha ko na din yung salmon para ma-slice ko na. Bali, isang malaking fillet na lang yung binili ko. Last time, nakabili ako ng ulo ng salmon. Kaso hindi ko siya available lagi. So, ito na lang muna. Minsan din nakasale yung isang buong salmon. Kaso, ang laki-laki naman. Ito na naman nga yung aking napakatalas na kutsilyo. Hindi kasi ako marunong mag-sharpen, so siguro pagdating na lang ng daddy ng twins. Nung nilabas ko na yung stove, biglang humangin. Kaya napaisip ako kung itutuloy ko pa ba to. Kumalma na yung hangin, kaya tinawag ko na si Charlie and Chino. Sabi ko, kunin na nila itong kaldero. Doon kasi kami magluluto nitong sinigang. Kaso hindi pa kami nakakaluto. Ang mukha ni Charlie, tingnan mo, mukha sim na. Pag inuutusan talaga, laging nakasimango. Alam nyo ba, dito sa UK ngayon is nakaban yung mga instant barbecue. Yung katulad ng ginamit ko last time. Actually, yung mga ganitong stove din, parang bawal din. Itong video na to kasi is last week pa. Parang nung gabi nito, doon nag-start yung ban. Dahil kasi ang daming sunog dito. And ang laking pinsala talaga ng wildfire. Kapag baboy lang yung sinisigang ko, hindi na ako nagigisa. Pero since salmon kasi to, ginisa ko na para medyo mabawasan yung lansa. Nagpatulong na ako dito kay Chino sa pagmimix. Ginisa na kasi namin yung sibuyas, kamatis, tsaka itong luya. After, nagad na din ako ng 2 baso ng tubig. Actually, medyo napadami pa nga yung sabaw nito. Medyo nagutom na din si Charlie and Chino sa pag-aantay. Kaya ayan, kumuha na sila ng kanilang cupcake. And habang nag-aantay dito sa likod, ayan sila kumakain. Medyo nagutom na nga din ako kaya ayan, nakikain na din muna ako sa twins. Diba? Ang sarap talaga kapag ganito yung weather lagi. Maya-maya, pinalagay ko na kay Charlie itong sinigang mix. Nagagalit pa nga kasi ayaw niyang ilahat. Ayaw daw kasi niya ng sobrang asim pero ayan, dinagdagan ko pa. Nag-ada din ako dito ng patis kasi medyo matabang. Napadami nga kasi yung nilagay kong sabaw. Inad ko na din yung mga gulay para medyo maluto na sila. Hinayaan ko lang kumulo and after few minutes, silagay ko na din dito yung mga salmon. Medyo madami nga din to and parang 2 araw din namin tong inulam. Diba? Naamoy nyo ba yung asim itong sinigang? Yung kapitbahay namin siguro naamoy na din niya. Naririnig ko kasi silang nakatambay dun sa kanilang garden. Finally, naluto na tong sinigang and kumuha na ako ng rice. Syempre naman, hindi pwedeng kumain ng sinigang nang walang kanin. Diretso na nga dito sa kaldero, dito na ako sumandok. And tamang-tama to habang medyo kumukulo pa. Gusto ko yung ganyan talaga, yung sobrang init, nakakainit. Ako na muna yung nag-try dito kasi gutom na talaga ako. And grabe, na-miss ko talagang sinigang na salmon. Lalo na yung part na medyo may taba, diba? Yung sa bandang tiyan, yun talaga yung favorite ko. Mapapadami na naman ang kain ko today. Kaya nga medyo nagkakalaman na naman tayo, no? Napapadalas na naman kasi ang aming mga food trip. Pag mamadali ko ang kumain, ayan, pagkakagat ko dun sa okra, sobrang init pala. Nandito na nga din si Charlie and kakain na daw siya ng rice. Sabaw nga lang, okay na yung batang yan. Mas gusto niya ang salmon kapag hilaw. Mahilig kasi yan sa sushi. While itong si Chino, hindi na din nakatiis. Diba? Naagawan na nga ako ng pagkain ng 2 bata. Nag-share na nga lang din sila kasi madami yung na dun sa plate. Kaya after nilang kumain, kukuha na lang ulit ako ng panibago. Dahil mukhang mauubos ng 2 bata, itong sinandok ko na kanin at ulam. Namiss din nila siguro itong sinigang. Next time siguro, try ko naman magluto ng bulalo. Or kaya naman paksiw, isa din yung sa favorite nila.